Isa ka ba sa gustong malaman ang mga salita na nakalagay sa kalikasan o sa tawag na salita na nakatago sa panahon? Dahil sa malapit na magwakas ang mundo at dahil nagpapakita na ang tanda sa katotohanan, ito ay hindi na magtatagal. Ang mga salita na ito ay binuksan na upang maipaalam sa mga tao. Ang mga salita na nakalagay sa kalikasan ay walang ibang tao na nakaalam nito. Ako lang ang mayroon alam. Ngunit hindi ito maipaalam sa pamagitan ng sulat. Kailangan aktwal o personal ang pagpapaliwanag dahil hindi maunawaan o maintindihan kung isusulat lang. Ang mga salita na nakalagay sa kalikasan ay ang simula at katapusan. Paano ito mangyayari? Ang tanda ng wakas ng mundo, ang totoong pangalan ng may likha o maglalalang, ang kanyang utos o kalooban. Sino na mga tao ang papasok sa langit na buhay at dami ng tao? Ang tanong, saan ito makikita at mababasa? Lahat ng mga ito ay totoo dahil mababasa at hindi gawa ng tao. Hindi ito relihiyon at hindi ako nanghihikayat o nangungumbinsi ng tao upang maniwala na sa tao dahil siya ang gagawa sa kanyang kaligtasan. Magtuturo lang ako paano siya makaligtas. Ang ayaw sumunod, hindi ako namimilit. Marami akong sasabihin tungkol sa mga pinagdidibatihan ng mga relihiyon sa YouTube, gaya ng sino ang tunay na relihiyon, iglesia o simbahan, binyag o bautismo, rebulto, etc. Walang nakaalam bakit ang Mindanao tinawag na lupang pangako. Ano ang pangakong ito? Malalaman ninyo lahat ang mga ito sa aking pagharap. Ang pinakamahalaga ang kasalanan na tinatawag na pangangapid, dahil ito ang pinakamabigat na kasalanan. Ito ang dahilan para sunugin ang tao sa apoy na buhay. Ipaalam sa lahat ng mga tao para makapaghanda sa darating na mangyayari. Ito lahat ay totoo at mangyayari. Bakit tinawag si Birhen Maria na Birhen? Paano nalaman na ipinanganak si Kristo Jesus sa Disyembre 25? Bakit nalaman na ang kapanganakan ni Kristo Jesus ay hating gabi? Bakit mayroon 29 sa buwan ng Pebrero? Bakit ang pagkamatay ni Kristo Jesus, nag-iba-iba ang buwan at pitsa ng pagdiriwang? Bakit na nakahubad si Kristo Jesus na ipinako sa krus? Maraming mga tao na naniwala na sila ay ligtas na. Sasabihin ko ang katotohanan. Paano nalaman na ang tao ay mayroon kaluluwa? Ang tao hanggang ngayon mayroon dalawa na aral ang pagano na pinaniniwalaan ng mga tao. Sa kasalukuyan, malalaman mo ito sa darating. Sa aking pagharap, malalaman ang katotohanan tungkol sa iglesia, reliyon o simbahan. Paano si Pedro naging pangulo ng mga disipulos at bakit tinawag ang Mindanao na lupang pangako. Sa aking pagpapakilala kung sino ako, dito malalaman ang katotohanan. Sasabihin ko ang kasalanan na talagang hindi makakaiwas ang tao. Tinatawag ito na pangangapid at marami pa na dapat ninyo malaman na walang nakikita na masama o kasalanan. Sasabihin ko ang dahilan kung bakit pinugutan ng ulo si Juan Bautista, bakit pinatay si Kristo Jesus, bakit marami ang mga Hudyo na nagagalit at hindi naniniwala kay Kristo Jesus. Mayroon dalawa na nagawa si Kristo Jesus na tinatawag niya na simula at katapusan. Paano si Saulo o Pablo naging mangaral ni Kristo Jesus na hindi naman siya kasama sa mga disipulos, etc. At sa huling bahagi, ipapakita ko ang mga salita sa panahon na nakalagay sa kalikasan sa tawag na mga nakatagong salita sa panahon, at ito'y ipapaliwanag ko
Ang ginagawa ko o gawain ito ay hinahanap ko ang mga tao na papasok sa langit na buhay. Halos lahat ng mga tao sa buong mundo ay gustong pumasok sa langit, ngunit sa salita lang, wala sa gawa. Nakaupo, nakikinig sa mga kasinungalingan na sinasabi ng mag-aaral. Hindi ito relihiyon, ito ay kautusan. Kung bakit mayroon pangalan si Kristo Jesus na aking sinasabi, malalaman ninyo ang katotohanan. Hindi ko kaya ang paggawa ng binyo na mag-isa para sa aking pagharap. Kailangan ko ng makatulong sa gawain ito. Ang taong ito ay mayroon impluensya sa politiko o mataas na katungkulan sa gobyerno o opisyal. Ito ang contact cellphone number 0953-002-3408. Mag-text ka sa akin. Ipakilala mo ang iyong sarili. Saan ka nag-text? Ano ang kailangan mo? I-on mo ang GPS ng cellphone mo para malaman kung saan ka, dahil tatawagan kita. Umaasa ako sa mga tao na tutulong sa aking ginagawa. Salamat at mabuhay.